Ilang buwan nga rin palang nanahimik ang ating page sa pag-upload ko, kaya naman heto nga pala at nagbabalik na naman ako sa inyo. Sinadya ko nga rin pala na magpahinga nga ng ilang buwan bago nga pala ulit ako mag-vlog at mag-upload nga ng mga video namin. Kaya naman heto nga pala at magbabalik na naman ako sa inyo. Kung matatandaan nyo nga sa mga last vlog ko ay talaga namang napakainit at napakaganda pa nga naman ng mga lilim ng punong kahoy dito sa may likuran ng aming bahay. At nung nakaraan nga ay dyan nga kami tumatambay, pero tingnan nyo naman ngayon at basa nga yung lupa dyan kasi tag-ulan na at inabot na talaga tayo ng Magno-November na naman. At dahil pa ulan-ulan na nga rin nga pala yung panahon ngayon, kaya naman heto pagbukas ko nga pala dyan sa may harapan ng aming bahay, talaga namang napapaisip ako na sana gumanda yung panahon ngayong araw para naman makapaglinis na ako dyan sa may harapan namin kasi medyo madamo na rin at saka yung mga punong kahoy namin talagang napakalalago na at kailangan nang bawasan kasi tag-ulan na, marami ng lamok at kapag nga ganyan, kapag tag-ulan, syempre basa yung lupa, medyo maligmit din talaga sa paligid kaya kailangan nang bawasan yung mga sanga para nang sa ganun ay mas mabilis matuyo yung lupa at hindi nga maputik. Nagising na nga rin nga pala yung anak ko dyan sa mga oras na yan, kaya naman sabi ko, lumibat muna siya dito sa may lamesa namin at magtutupi muna ako ng hinigaan namin. Oo nga pala, nung mga nakaraan, syempre, doon tayo sa kabilang kwarto natutulog kung saan meron nga yung foam natin doon. At ngayon nga, ay dito naman nakasanayan dito sa may kabila kung saan walang foam. At naglalatag nga lang pala kami dyan ng mga comforter tsaka yung playmat ng aking anak kasi para naman hindi malamig sa likod kasi diretsong semento talaga yung hinihigaan namin. Nung malapit na nga pala yung birthday ng aking anak, ay umuwi ang kanyang papa at dito nga pala kami sa kwarto na ito natutulog kaya naman dito nga pala nakasanayan ng aking anak na matulog at nagustuhan niya nga dyan sa may lapag. Kaya naman, hindi ko talaga siya mailipat-lipat dito kung saang kwarto kami dati natutulog kasi mas nagustuhan na niya dyan kami sa lapag. Kaya naman pinagbigyan ko ang aking anak na matulog kami dyan sa may kabilang kwarto kasi napansin ko nga na pag dyan kami natutulog talagang napakahimbing ng tulog niya at maaga ka pa nga lang pala ang oras ay tulog na nga siya. Pagsapit pa nga lang siguro ng mga 8:00 talaga naman nakakatulog na siya at maaga rin kami nagigising dyan sa kabilang kwarto. Ngayong araw nga pagkagising namin dyan, hindi nga pala gatas ang una niyang hinanap at nagpatimpla na nga lang siya ng Milo at ang sabi niya, iinumin niya dito sa may lamesa namin at syempre sasabayan niya yan ng biscuits mamaya. At heto nga, nilagyan ko na nga lang din pala ng kanyang pamunas dito sa may dibdib niya para nang sa ganon hindi nga mabasa ang kanyang damit kasi mamaya pa naman siya maliligo at anong oras pa lang sa mga oras na yan. Siguro mga nasa 6:00 pa lang yan at maaga nga kami nagigising kapag dito sa kabilang kwarto kami natutulog. Matapos ko nga maasikaso ang kanyang almusal ay heto naman at sinimulan ko na nga rin palang walisan kung saang kwarto kami natulog at mamaya-maya pupunasan ko yan pagkatapos ko mawalisan para nang sa ganun mawala yung mga alikabok at pag matutulog kami mamayang gabi ay hindi nga makate sa aming balat. At syempre dumako tayo dito sa may kabilang kwarto, pinagwawalisan ko na nga rin pala dyan at pinagpapagpag ko nga pala itong mga box ng kung ano-anong gamit namin na nakalagay dyan kahit nga walang natutulog yan sa kwarto na yan. Syempre meron pa ring alikabok nakakapit dyan kaya naman talagang sinasigurado ko na araw-araw nawawalisan ko yan mula ibabaw hanggang ilalim nga ng katre namin para nang sa ganun hindi talaga pamahayan ng mga alikabok at nung gagamba nga. Matapos ko na nga palang linisan dyan yung dalawang kwarto namin, heto nga pala yung pusa namin, kanina pa nga siya nagmimiyaw-miyaw sa akin at nangihingi na naman nga ng pagkain. Kaya naman, bago ko simulan dito ang pagwawalis sa may sala namin ay binigyan ko muna siya ng kaunting feeds kasi mamaya-maya hihingi ulit yan. Kaunting oras nga lang din palang ginugugol ko sa paglilinis dito sa may bahay namin kasi wala rin naman masyadong kalat, yung sadyang alikabok lang talaga sa mga sulok-sulok yung talagang kailangan mong araw-araw linisin kasi hindi talaga mawawala yung alikabok dyan lalo pa at malapit nga kami sa kalsada. Kung mapapansin nyo nga sa bahay namin talagang napakasimple lang at wala ka makikita dyan na halos mga kung ano-ano mga gamit o mga display kasi talagang sinisigurado namin na ganyan na lang talaga yung itsura niya kasi kapag panahon ng tag-ulan dito, panahon ng tag-baha at nako napakahirap talaga maglipat ng gamit kapag may baha kasi ultimo yung floor mat na yan, kakaskasin namin yan at ililikas namin yan kasi kapag nagtira ka dyan ng kahit isang gamit, pagbalik mo pagkatapos ng baha, nako hindi mo na talaga mapapakinabangan kasi puno na yan ng bandig o di kaya naman inanod na ng baha palabas. Kaya kapag tuloy-tuloy yung ulan dito sa may sa amin, talaga namang hindi kami halos nakakatulog sa gabi, kakaisip, what if babaha kinaumagahan, ganyan. Maglilipat na naman tayo ng mga gamit, tapos magliligpit na naman tayo, ganyan, mag-aakit na naman tayo ng mga gamit papunta dun sa may kalsada. Ultimo, siguro walis tingting, kailangan mong ilikas kasi talaga namang aanurin niya ng baha. Ganun po kahirap dito sa may sa amin kapag nababaha. Alam ko, hindi rin lang naman kami nakakaranas ng ganun kasi dito sa Philippines talagang napakaraming lugar yung binabaha.
Medyo napahaba nga pala yung kwento ko at hindi naaabot dito sa video natin. Kaya sa susunod na vlog ko na lang ikikwento sa inyo ang lahat at yung mga karugtungan. Hanggang dito na nga lang po ulit ating vlog. Salamat sa inyong panonood. Yun lang. Bye! Heto, almusal muna tayo. Meron nga pala ako dyang tinimplang gatas at saka biscuit.